Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah doon muli sa Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin. Sumunod, sinabi ni Sheikh Abdullah bin Abdul Latif Ali Sheikh, at-tawalli kufrun yukhriju minal millah. Yung tawalli ay kufur at nagiging dahilan na ang gumagawa nito ay lumalabas sa Islam. Siyempre ang tawalli na tinutukoy dito, yung tawalli na loyalty sa kuffar, lalong-lalo na laban sa mga Muslim. Pero nga, siyempre, dahil tawalli ang tinutukoy dito, maaring merong ganito. Loyal siya sa kuffar, na nakikipagtulungan siya sa kuffar, na kumbaga nakikiselebrate siya ng kanilang mga selebrasyon, binabati pa niya sila. Maaring may mga pagkakataon na hindi naman siya namiminsala sa Muslim, dahil maaring walang digmaan sa pagitan ng kuffar na kakampi niya at ng mga Muslim, pero pareho lang. Kasi yung tawalli dito ay tawalli na pangkalahatan. Kasi nung nakaraan nga, di ba, natalakay natin yung pagsang-ayon sa relihiyon ng mga kuffar. Kumbaga yung pagkalugod ng sino man nakabilang sa mga Muslim sa relihiyon ng kuffar, lalong-lalo na sa kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba, ang tao na yun ay nagiging kafir din. At ang pangunahin nga na pagpapakita ng pagsang-ayon sa relihiyon ng kuffar, yung pagbati sa kanilang mga selebrasyon o pakikisali sa kanilang mga selebrasyon. Nasukdulan na ang Muslim ay gagastos, maglalaan ng oras, maglalaan ng pagod sa mga pagdiriwang na ito o pagbati sa mga pagdiriwang na ito at iba pa. Wa huwa kadhabi anhum, na kabilang sa mga ito, loyalty ng kuffar. Di ba nung nakaraan ang binanggit pagsang-ayon? So ngayon naman kung ang Muslim o nagpapakilalang Muslim ay nagtatanggol sa kuffar, lalong-lalo na sa kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba, so naroon na siya sa bingit nga ng redda, pagtalikod sa Islam, nakabilang sa mga gawain, itong pangwalo nga na nakid, kabilang sa mga gawain na sa pamagitan nito ay nasisira ang pagiging Muslim ng tao. Yung ipagtatanggol sila. Ngayon, paano ipinagtatanggol ng nagpapakilalang Muslim ang kuffar? Pinagtatanggol sila sa kanilang mga gawaing pagsamba at paniniwala, nangangatwiran para sa kanila, at inaaway niya ang mga Muslim. Inaaway niya ang mga Muslim kapag halimbawa meron silang nasasabi laban sa kuffar, nakakampi o minamahal o kumbaga dito loyal ang Muslim na ito. So baligtad ngayon nangyayari. Na sa halip yung Muslim nagiging kakampi o tumatangkilik sa mga Muslim at nagtatanggol sa mga Muslim, baligtad, doon siya kumakampi sa kuffar. At syempre, munafik ang kauna-unahang merong ganitong katangian. At kung meron mang Muslim na ganito, at meron nga nagpapakilalang Muslim na ganito ang kanyang asal, ay meron nga talagang problema. Ngayon makakakita kayo ng maraming Muslim. Sunod-sunod yung artista na matay mga nakaraang araw. Si Pilita, si Nora Honor, tapos ngayon si ano na naman. Si Ricky Davao na matay. O ang daming Muslim, makikiano pa yon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At meron pang magsasabi, rest in peace at kung ano-ano pa. Mga bagay-bagay na dapat pinag-iisipan muna ng tao. Anong pakialam natin sa mga kuffar na
artista o politiko o sino mang sikat na namatay. Wala namang ambag sa relihiyon ng mga yan. Mga nagiging katambal pa nga yan ni Allah dahil yung mga tao, inilalaan nila yung kanilang mga oras, kanilang mga yaman sa pagsubaybay, sa pagtangkilik sa mga artista na ito. Na dapat yung oras nila at yung kanilang effort, ginugugol nila para kay Allah. Pero napupunta sa iba. At yun nga yung ilang mga pananalita na ito ay sablay pa talaga. Halimbawa niyan, merong mamamatay, di ba? Unang-una, yung makakita ka lang ng Muslim na ganun eh. Na grabe yung kanyang pakikiramay kapag merong namamatay na artista. Pero sa Palestine, araw-araw may namamatay, may mga Muslim na inaapi ng kuffar. Wala siyang komento. Wala siyang komento. Alam natin, hindi batayan ang pagpo-post ng tao sa social media ng kanyang antas ng pagmamalasakit sa mga Muslim. Maaaring nagmamalasakit siya sa mga Muslim, pero hindi niya lang pinopost. Pero ang problema, bakit yung pagmamalasakit mo sa Muslim, hindi mo pinopost, pero yung pagmamalasakit mo sa kuffar, post ka ng post. Yun yung problema. So, dapat maingat yung mga Muslim sa mga bagay na ito. Siyempre, wala tayong kinalaman dapat sa kanila eh. Sino ba yung mga yan? Ano bang kinalaman ng mga yan sa ating relihiyon? At ang tanong din, bakit kilala mo sila? Kilala mo sila. Yung mga artista na yan, pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo kilala ang mga sahaba, hindi mo kilala ang salaf, hindi mo kilala. Yung imam nga ng masjid nyo, baka hindi niya alam kung anong pangalan. Pero yung artista, nasusubaybayan niya yung buhay. Alam niya lahat kung sino-sino naging boyfriend ni Nora Honor. Kilala niya lahat. Kung sino-sino yung ampon ni Nora Honor, kilala niya rin yung lahat. Pero yung imam, hindi nga niya alam yata yung pangalan ng imam eh. Pero kapag ikakasal na siya o sinapian siya ng jinn, lalapit siya doon sa imam, papatulong, na hindi niya alam yung pangalan ng imam. So, yung bagay na ito, itong mudahara, yun nga, kaya tayo nagtatagal dito kasi marami sa mga problema ng mga Muslim, dito umiikot eh. Dito umiikot. At syempre, yung mga problema dito, yung mga paglabag dito, maaring hindi nakikilala ng mga Muslim na problema pala. Akala nila wala lang. Pero may problema talaga. May problema talaga. Kasi nga, di ba, yung mga nagsasabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maaring walang problema, sabihin mo yung sa kuffar. Pero bakit yung may namamatay na Muslim, sunod-sunod, araw-araw, tas minsan maaalam pa yung namamatay, mayroong mga malalaking ambag sa Islam, wala kang pakialam. Pag makita mo sa Facebook, nilalaktawan mo lang yung post, hindi mo nga binabasa eh. Pero nakita mo na matay si Nora Honor, biglang gumuho ang mundo mo. Yun may problema. Yun talaga may problema. Mas patindi, mga nagsasabi ng rest in peace. So, hindi pinahintulutan ang Muslim magsasabi ng rest in peace sa kuffar na namatay. Kasing rest in peace, pagsasabi ng rest in peace, isa itong anyo ng dua. Isa itong anyo ng tarahum. Paghiling kay Allah ng habag para doon sa namatay. At alam natin ng kuffar na namatay, wala silang magiging kapayapaan sa kabilang buhay. Doon pa lang sa barzakh, parurusahan na sila ni Allah. Parurusahan na sila ni Allah. Na yun nga, ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina. Hindi marapat sa propeta at sa mga mananampalataya na humingi ng tawad matapos na maging malinaw na sila ay kabilang sa mga mananahan sa impyerno. At anong tinutukoy dito na matapos na naging malinaw na sila ay mananahan sa impyerno, namatay sila sa kufur. Malinaw namatay sa kufur. Tapos sasabihin na naman ng iba, bakit sasabihin natin na namatay sa kufur? Ba't nakita mo ba yung puso niya? Kung di ka ba gago, namatay nga sa kufur, buong buhay niya, nagsisimba, kumbaga, o buwabati ng Pasko, tapos pinaglamayan pa nga inilibing sa sementeryo ng kuffar. O sasabihin nila, di ba? Kasi may mga ano yan. Naalala ko yan yung nung namatay si Dolphy, sabihin nila, bakit sasabihin nyo na mananahan sa impyerno si Dolphy, ba't nakita mo ba yung puso niya?
Ba't tiyak mo ba na namatay siya sa kufur? Si Dolphy, buhay pa si Dolphy, bata pa siya, may kabaong na siya, pinareserba na niya sa punerarya. Meron na siyang pwesto sa sementeryo. O kung di kufur yun, anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung may mga tao nga, nangangatwiran, mga mangmang, imamangmang minsan mag-ano ka din magtataka ka Mamamangha ka rin sa sinasabi nila. Ang talino, ibig sabihin matalino, hindi matalino na logical yung sinasabi nila. Matalino na ang hirap sagutin. Minsan yung mga argumento nila, ang hirap tugunin. Dahil nga, naniniwala talaga ako yung marami sa mga sinasabi nila. Galing din kay Satanas Kasi kung sila lang, hindi nila may isip yung ganun Kasi alam ko itong taong to bobo to Tapos bakit ngayon parang ang tali-talino mga tuwiran? Kasi nga, binubulungan sila ni Satanas. Kino-coach sila ni Satanas. Ito, ganito sabihin mo At yun na ngayon natatalakay din natin doon sa mga jinn. Kasi nga, bukod doon sa pagtatanggol nila doon sa kuffar, yung nga, sakdulan na awayin nila ang mga Muslim, kakalabanin nila ang mga Muslim. Yun nga, wai'anatuhum bil mali wal badani wal ra'i. Ang mga nagpapakilala na ito na Muslim pero loyal sa kuffar, sila ay tumutulong naman sa mga kuffar sa pamagitan ng kanilang yaman, katawan at pananaw. Kumaga sa pamagitan ng kanilang payo, nagbibigay sila ng payo sa mga kuffar. Pero syempre, inuunawa natin ito na makatwiran. Makatwiran natin itong unawain. So dito, di ba, yung loyalty sa kuffar ay maaring may papakita sa pamagitan ng pagtatanggol sa kanila, pagtangkilik sa kanila at pagsuporta sa kanila sa pamagitan ng yaman, katawan at talino. Ito yung loyalty sa kuffar. Siyempre, hindi magiging paglabag dito. Lilinawin natin, hindi magiging paglabag dito yung katulad ng paulit-ulit nating natatalakay, halimbawa kagabi doon sa mga dhimmi, di ba? Kung halimbawa yung hindi Muslim, aapihin ng Muslim, kakampihan ng korteng Muslim ang Kristiyano o Hudyo na nasa ilalim ng gobyerno ng Muslim, hindi mangangahulugan. Ng korte ng mga Muslim ay loyal sa kuffar. Ang korte ng mga Muslim kaya kumatig, kaya pumanig o kumampi. Kaya siya kumampi sa kuffar na inaapi dahil loyal siya sa Islam. Loyal siya kay Allah. Loyal siya kay Allah na ang pinapatupad niya ay katarungan. Kahit ito ay laban sa kanyang kapwa Muslim. Kahit ito ay laban sa kanyang kapwa Muslim. Yung nga, katulad din nung nabanggit ko nung nakaraan, yung merong na-post, yung San Beda, pari, magtuturo ng tungkol sa Sharia. Tungkol sa Sharia. So maraming mga Muslim nag-react, pinapatigil nila yung pari na mag-lecture. Hindi nga nila magagawa yun kasi meron silang kalayaan na pag-aralan ng Islam ayon sa kanilang pananaw, ayon sa kanilang mga batayan. Hindi natin yun magagawa na mapipigilan. Liban na lang na tayo ay bansang Muslim. Liban na lang na tayo ay bansang Muslim. At ikalawa niyan, bakit natin sila pipigilan pag-aralan ng Quran? Samantalang tayo, hindi naman nila tayo pinipigilan pag-aralan ng Biblia. Yung mga mangangaral nga ng Islam di ba? O quote ng Biblia, Mateo, Lucas, mas marami pa nilang beses nabanggit ang Biblia kaysa sa Quran at Hadith. Tapos ngayon yung pari, pagbabawalan nyo na magbuklat ng Quran at ng mga hadith para pag-aralan anong kahulugan ng Sharia. So hindi pwede. So yun ay kawalang katarungan. Ngayon meron mga nagko-comment, kinakampihan daw yung kuffar, tapos pinagtatanggol daw yung kuffar. Hindi ganun. Hindi sa pinagtatanggol natin yung kuffar. Kumikiling tayo sa katotohanan. Kumikiling tayo sa kung ano yung marapat. At dumating na tayo kumbaga doon sa hangganan na oo, may karapatan tayo pagtanggol ang relihiyon, ang Islam. May karapatan tayo, may obligasyon tayo na ipagtanggol ang Islam. Pero sa mga ganung pagkakataon, wala na tayong kinalaman doon Relihiyon na nila yun Relihiyon na nila yun. Pwede ba natin pagsabihan yung kuffar na ang babasahin yung batayan ito lang at hindi yung gusto ninyong basahin? Hindi pwede. Hindi natin magagawa yun. Kung gagawin natin yun, pinipilit na natin sila sa ating relihiyon.
patungo sa Islam. At yun nga, la ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Kung gagawin natin yun, edi parang pinipilit na natin yung pari na mag-Muslim o mag-comply sa kung ano man ang paninindigan ng mga Muslim. So hindi pwede. Hindi pwede. So yun yung nabanggit ko lang yun para maipakita na marapat na makatwiran yung pag-unawa natin dito sa paninindigan na ito ng mga Muslim, insyaAllah. Yung sumunod na nababanggit dito, wata'likan ala qawli Ibn Taymiyyah, sa bilang kumbaga pagpapaliwanag sa sinabi ni Ibn Taymiyyah, sinabi ni Muhammad Rashid Rida, na isa sa mga alim noong unang panahon, man jamaza ila muaskarit tatar walahi kabihim irtadda. Sa sinabi niya, doon sa sinabi ni, kumbaga naging komento doon, nabanggitan natin ito nung nakaraan yung tungkol sa sinabi ni Ibn Taymiyyah, lalong-lalo na tungkol sa mga Mongol. Ang tawag kasi ng mga Arabo sa mga Mongol, Tatar. Actually, kahit yung mga Chinese, Tatar ang tawag nila sa mga Mongol. So, sino man daw ang pupunta sa kampo ng mga Mongol at sasali sa kanila, ibig sabihin, magiging sundalo nila, magiging espiya nila, o kaya buong puso na magdadala sa kanila ng tulong, pagkain, o payo, intel, impormasyon, ang tao na yun ay nagiging kafir. Ang tao na yun ay nagiging kafir. At dahil siya ay nagiging kafir, dahil siya ay nagmurtad, halla maluhu wa damuhu. Nagiging halal ang kanyang yaman at buhay. Ibig sabihin, pwede siyang patawan ng parusang kamatayan. At itong bagay na ito, hindi ito kakaiba sa mga Muslim lang. Kasi ang gagawin ng tao na ito, napupunta sa kampo ng mga Mongol o Muslim na pupunta sa kampo ng kalaban, sasali sa kanila o magdadala sa kanila ng impormasyon, ito ay treason. Tinatawag itong treason. O sa ibang terminolohiya na legal, high treason. At ang high treason, kumbaga pinakamataas na antas ng pagtatraidor sa bansa, meron yung parusang kamatayan. Meron yung parusang kamatayan. At yun nga, kabilang din doon sa pwedeng ipapataw sa kanya bilang parusa, yung sasamsamin ng kanyang yaman. At actually ginagawa rin ito ng mga kuffar. Halimbawa nga niya, katulad ng nangyari. Bawa si, diba, si Ferdinand Marcos, yung tatay, nung napatalsik siya sa Pilipinas, sinamsam yung kanyang mga yaman dito sa Pilipinas. At ang gobyerno ng Pilipinas, naghabol pa nga kahit doon sa kanilang mga property sa ibang bansa. Kaya nga dahil doon, nagtayo pa ang Pilipinas ng isang agency para lang tutukan ng bagay na ito, yung PCGG, nung unang panahon. Philippine Commission on Good Governance. Ng trabaho nila, maghabol lang ng maghabol ng mga yaman na ninakaw di umano ng mga Marcos o kaya kumaga, mga property na na-acquire nila sa pamagitan ng pagnanakaw. So yun yung naging nila, yung naging trabaho nila. So parang ganito rin. Ang Muslim na magtatraidor, syempre lilitisin ng gobyernong Muslim. At syempre bibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. At kapag nahatulan siya, pwede siyang patawan ng parusang kamatayan. Ito ang tinutukoy dito na pagiging halal ng kanyang buhay. At ganyan din yung kanyang yaman. Hindi ito basta-bastang sasamsamin ng sinumang Muslim lang. Kailangan merong utos ng korte at ang magsisikwester kumbaga ng kanyang yaman dapat authorized ng korte o deputized kumbaga ng korte. Yun nga muli. Kaya nakikita natin yung mga terorista, hindi sila nagtatagumpay sa kanilang inaangking jihad. O kahit makapagtayo pa sila ng tinatawag nilang Islamic State. Kung wala ang katarungan, hindi rin sila
magtatagal. Hindi rin sila magtatagumpay. Kasi tinan nyo na lang ito. Lahat na lang ng Muslim na hindi kabilang sa kanila, pinagbibintangan nila na kafir o nagtraidor o kaya nakikiisa sa kuffar. Tapos papatayin nila at sasamsamin nilang yaman. Gagawin nilang alipin. Mga gawain na hindi dapat ginagawa ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Pero sila, para mapagharian nila yung mga Muslim, ginajustify nila ito sa pamagitan ng takfir. Tinatakfir nila yung mga Muslim. Nang sa gayon, kapag napagtibay na nila sa kanilang pekeng paniniwala na kafir ang sino mang Muslim, pwede na nila yung patayin o pwede na nilang samsamin. Ang yaman nun, pwede nilang alipinin, pwede nilang gahasain at kung ano pang kasamaan ang gusto nilang gawin. Yun ang dahilan kung bakit itong mga terorista, sabik na sabik, hayok na tawaging kafir ang mga Muslim. Kasi gusto nilang biktimahin ang mga Muslim. Kasi nga, sa pagpapatuloy, yun nga, sinabi na yun ni Ibn Taymiyyah na sino mang sasali sa mga Tatar ay nagiging kafir, nagiging murtad at halal ang kanyang dugo at yaman. So sabi ni Muhammad Rashid Rida, وَكَدَا كُلُّ مَنْ لَهِكَ بِالْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ الْمُسْلِمِينَ وَآنَهُمْ عَلَيْهِمْ. So actually itong sinabi raw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, hindi lang applicable sa Tatar. Sino mang Muslim ang kumampi sa sino mang kuffar na nakikibaka sa mga Muslim, laban sa mga Muslim at tumutulong sa kanila, وَهُوَ سَرِيهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ minhum. So tinutukoy dito lahat ng pagtulong sa kuffar laban sa Muslim. Maliit man na tulong o malaking tulong, ito ay kufur. Ito ay kufur. Kumbaga yung kuffar, sinuportahan ng Muslim, halimbawa sa malaking bagay. Nagpadala siya doon ng mga armas. O siya mismo, naging sundalo ng kuffar laban sa mga Muslim. Kufur. O maliit na tulong, yung Muslim na mahirap, tuwang-tuwa siya na dumating yung kuffar kasi sasalakayin na yung mga Muslim na kumbaga hindi naman karapat dapat din na salakayin. Lilinawin uli natin ito. Kasi maaaring magkakaroon ng digmaan ang mga kuffar laban sa mga Muslim, pero ang mga Muslim na yon na sasalakayin ng kuffar, mapaminsala na Muslim. So, sa ganung pagkakataon, yung mga terorista, di ba, sinasalakay din sila ng kuffar. Sa ganung pagkakataon, hanggat maaari, neutral ang Muslim, na hindi naman siya nagpapakita na nalulugod siya masyado sa kuffar, na sinasalakay ng kuffar ang mga Muslim. Okay? Nang sa gayon, hindi siya mahuhulog doon sa kalagayan na siya ay nagiging loyal sa kuffar. Kumbaga, dapat titingnan niya rin ito. Titingnan niya rin ito, inshallah. Na, kumbaga, loyalty natin dapat sa Islam at sa mga Muslim. Kung ang kuffar sasalakay sa mga Muslim, so dapat hindi tayo loyal pa rin sa kuffar. Hindi tayo magiging loyal sa kuffar. Loyal pa rin tayo sa mga Muslim, inshallah. Kung merong mga mamamatay na terorista, dapat nalulungkot din tayo. At syempre, magtatarahum tayo para sa kanila na kung sila man ay namatay na Muslim, inshallah, namatay sila na Muslim, nakahabagan sila ni Allah at patatawarin ni Allah, tatanggapin sa paraiso, inshallah. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Siyempre, maaaring mangyayari na sabay na sumasalakay yung kuffar at yung mga Muslim. So muli, katulad sa mga terorista, yung mga bansang Muslim, dinigma rin nila yung ISIS. Pero nakahiwalay ang kanilang mga hanay sa hanay ng kuffar. Nang sa gayon, hindi mangyayari na sila ay tumutulong sa kuffar laban sa mga Muslim. Na kumbaga direkta, nakikipagtulungan sila. Pero siyempre, maaring magkakaroon pa rin ng komplikasyon kasi maaring yung kuffar sinusuportahan nila sinusustentuhan nila ng intel at iba pa. Titimbangin na ito ng pinuno ng mga Muslim. Kung yun ba'y karapat-dapat. Kung yun ba'y karapat-dapat at hindi siya lalampas sa mga hangganan. Kung digmaan na ito na digmaan laban sa mga Muslim at kasama ng mga Muslim ang kuffar ay digmaan na makatwiran
Kung halimbawa laban sa mga terorista, maaari. Pero kung halimbawa digmaan ng kuffar laban sa Muslim, tapos yung Muslim nandun din, yun ang malinaw na kufur waliyadu billah. Nga, lahat ng ito ay dahil sa malinaw na sinabi ni Allah, sino man ang maging loyal, sino man sa inyo ang maging loyal sa kuffar, siya ay kabilang sa kanila, waliyadu billah. So ito yung pagtalakay natin ngayon, inshallah. Marami pa palang siguro baka isang araw pa natin muli na matatalakay ito at matatapos na natin itong mudaharatul musyrikin alal muslimin. Sa tutuloy ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.